Pilipinas, matatagpuan ang isa sa pinakatanyan, pinakamatandang tattoo artist sa buong mundo. Isa sa tinaguriang the last living tattoo artist of Kalinga. Kaya naman, naisip namin itong puntahan. Hello guys! What's up? What's up, yo? Chat nyo ba kung saan may pupunta? Sobrang worth it ang pupuntahan namin kasi kahit maulan, go, laban! So samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang Buskalan! Mula dito sa Buskalan! Ihong credit mo na! Ihong credit mo na! Nalito kami dito sa aming meeting place dahil sa sobrang traffic at sa lakas ng ulan. 12 to 14 hours ang magiging biyahe namin papuntang Buskalan. Papunta pa nga lang kami ay sobrang lakas na ng ulan. Dahil meron palang paparating na bagyo, ito yung bagyong Karina. Binabantayan itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At bago umalis, kami muna ay nagdasal. At habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang ulan. May halong kaba at excitement yung aming biyahe. Sa Pampanga po kami ngayon guys at mga ano pa kami, mga 9 hours. Ito yung unang stopover namin dito ang may Pampanga at paggutom na nga yung ina at bumili na nga ng lugaw! Ito nga pala yung aming service, kasyang-kasya kami ni Hatchan. Saan pakiramdam? I feel bad here talaga. Marami yung mga naging aberya bago kami makaalis. Siguro nga, dahil para maiwasan namin yung mga falling rocks. Grabe, ang lalaki mo mga bato. Maswerte kami at hindi kami ang nabagsakan ng mga batong ito at walang natamaan na kahit sinong biyahero. At dahil na rin sa puro pasigsag yung daan sa hindi naasang pagkakataon, isa sa mga kasamahan namin ay ang nasukatan. At kahit papano sa mga oras na to, tumitigil na yung ulan, hindi na ganun kalakas. At napakaganda ng tanawin bubungad sa iyo. Basta. Ganda ng view! Ang devil dyan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. 9:45 a.m. 9:45 a.m. 9:9. Ayun, mga yayoy pang Ano ba yan? Kakainis! Inusundan ka hanggang Buskalan. Namahal pa kita. Na pwede. Walang iyakan ko ha. Hindi makakitigan. Kaya sa'yo mo, pumunta ako ito para magbukod. Para masaktan. Naiiyak ko na. Three heroes nila kaya sila naging three heroes dito kasi sila yung naging against. Para matuloy yung Chico Dam, Mega Dam nung 1970s. Time check, it's 10:09 and touchdown here at Buskalan Village. Sobrang lamig guys, umuulan. Oh my God. Walang tramline at kami ay magte-trek kahit umuulan. Muna Almost 12 hours po kami bumiyahe at wala pa po kaming kain. Tubig-tubig lang at kape. Tapos marami kaming magagandang view na nadaanan. Inaanan namin pag ganito,
Pa-zigzag. Sorry na po. Galing makulog, wag lang sa maling tao. Nandito po kami ngayon sa tramline, so isasakay po yung mga gamit namin kasi po bawal isakay yung tao kasi magkaka-penalty. So, at maigpit na po yung policy nila. Pinag-meetingan na kasi yan. Na bawal na. Bawal na sa tao. Kung magagalit na lang. Talaga po? Hindi na kasi hindi yung memo sa tourism. Pero wala naman po mga incident na may Wala pa naman. dito. Kaya gamit na lang isasakay. Magte-trek po kami. Let's go. Nakadala ako sa buta mo. Siguro kung nanood na lang ako ng Hero Academia ngayon. Kaya pang dumiretso, sige. Candy daw, sino may candy? May candy daw kayo. Asa na siya? Pwede to sa akin. Parang hindi kailangan i-tramline pababa. Parang hindi kailangan i-tramline pababa. Kung kay Kuya lang, 5 minutes lang, pero dahil tayo, 30. Ha? Okay, magpamagyo. Uy! Level 1! Oh my God! Para mas kaya ko talaga yung tramline eh. True! Kapag tramline, paano pabilis? Mabilis na preparation pa na isang video pa ng buhay. Exact. Hi guys! Andito na po kami ngayon sa taas ng Buscalan Village at pupunta po kami kay Apple Wangkod. Sobrang lamig at umaambon. Kuya, mga level 10. Nasa level 3 pa lang daw kami. OA, di ba? Po kaming kain guys pagdating na magla-lunch kami and then na kami kay Wangkod for signature tattoo. And depende na lang sa amin kung gusto namin patato ng tulad nito. Hey. Pero bawal siya lapitan ha. Kararating lang natin. Saan? Hello! Brian? Parang gusto ko mag-party dyan. Time check, it's 11:47 a.m. and touchdown po, Buscalan Village. Charing. Hi guys, meron pala kami solo joiner. Pangalan niya si Tristan. Ayan. Hey, solo lang? Hindi ka mamimigay? Walang kaso eh. Hindi ka manimigay. Carissa. Narating na nga kami pag isang oras na wala pa ang isa pa naming kasama. Makikita mo sa kanila ang pagod at gutom. And tamang kape muna kami dito ng Buscalan Coffee habang kinakausap ang isa sa mga Buscalan locals dito para sa gagawin mga tattoo sa amin. Habang nag-aantay sila kuya, tamang luto na. Ang tamang tuktukan na dito sa bawat gilid.
api sapay kuma may bingayo dagiti daduma tattao ay Pagtapos ng tatuan, kainan na! Ito yung kanina pa namin hinihintay. Hindi ko alam kung anong oras kami nakakain dyan. Pagtas namin kumain, pahinga muna kami dito sa taas habang hinihintay yung appointment namin kay Apo Wanghot. So ito, papunta na kami niyan. Tapos na sa pizza namin. At kami ay binifriting na ni Sir Domars magagawin papunta kay Apo Wanghot. Time check, it's 3:18 p.m. and pupunta na po kami kay Wanghot, Papa Perma at Papa Tattoo. So samahan nyo kami, let's go! Hindi ko alam kung ano talaga nararamdaman ko ng mga oras yan nung makita ko nang malapitan si Apo Wanghot. Kinakabahan, kinikilig at sobrang saya. At isang napakalaking karangalan nung matinda ni Apo Wanghot at mapirma niya yung baby ko. Madam, tingin. Si Apo Wanghot, sinimula ni Wanghot ang pagbabatok noong siya ay 15 taong gulang. Naan matutunan niya mula sa kanyang tatay at mamabatok na si Ongay. Si Wanghot, na kilala rin bilang Maria Ongay, ay isang kilalang Filipino tattoo artist mula sa Kalinga Province ng Hilagang Luzon ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Pebrero 17, 1917. Sa pamamagitan ng kanyang kasanayan at kanyang taglay ng alaman sa telebisyon, si Wanghot ay naging isang mahalagang bahagi ng kultura na tribo ng Kalinga at naging kilala sa buong Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang kultura at tradisyon ay nakapagbabatid ng inspirasyon sa maraming tao, kabilang ang manlalakbay at ang mga manlilikha. Sa kabila ng kanyang pagtanda, patuloy pa rin si Wanghot sa kanyang trabaho bilang tattoo artist at tututuro rin siya sa mga susunod na henerasyon na manlilikha pang mapanatili ang tradisyon na sining ng tattooing ng tribo ng Kalinga. Baka ibenta mo kay Boss Toyo yan, ha? Huwag ka tumingin. Ano ka lang doon? Para makita mo. Sige. May halok din yan, Apo, ah. Pagkatapos kaya namin magpatato dito kay Apo Wanghot, kami muna ay nagpahinga dito sa aming transient house. Damdam ng bawat isa ay yung pagod at puyat. Kinagabihan kami ay kumain at may konting inuman kasiyahan dahil bago pa kaming gigising kinabukasan. Good morning guys! Time check, it's 6:50 a.m. Medyo masakit yung ulo namin kasi uminom kami kagabi. Videographer ko dyan, sabog-sabog. Day 2 pala namin ngayon dito sa Buscalan at sobrang lamig. Time check, it's 7:30 a.m. and nandito po kami sa likod ng transient namin. And guys, alam nyo ba, nakita nyo to, mga yan, at ayan. Sa kanila po yan. Paano masabi? Pupunta pala kami mamaya sa tribal village at alam niyo ba guys, sabi nila dito, active pa din daw yung tribal war. Nagta-tribal war pala sila dito guys. Sabi nila normal lang daw dito yung mga lalaking may dalang, alam niyo na, for safety. Ang ganda ng punta namin guys. Oh, di pa na-harvest yung mga palay, marami pang palay. Ayun yung mga kasama namin, aakyat sila. Ang sarap ng kape nila guys, Buscalan Coffee. Meron silang tinitinda dito, Buscalan Coffee, 120 per pack. Tapos yung nakabalot naman ng 200 pesos. Pero worth it naman, ang sarap ng kape nila dito. Medyo matapang, kaya kang ipaglaban. Stop it.
Get some help. Unlike sa iba, hindi ka kaya paglaban. Ang lamig dito, sobra. See you, Buskalan ulit kung mauulit pa. Kasi first time hiker. Pero goods na siya sa mga first timer kasi ano lang, 30 to 40 minutes trek. Sementado yung daan guys, parang hagdan-hagdan siya. Meron din silang hanging bridge pero ginagawa pa lang. At yung tram line, bawal na din sakyan ng tao kasi nga, iba na yung policy nila dito kasi medyo ano siya, Philippines. So guys, kakain na po kami ng breakfast namin. See you later, alligator. Bye! Time check, it's 8:49 a.m. at bababa na po kami. Pupunta kami sa tribal village. So, samahan na kami guys. Maraming salamat Panginoon sa tapos na nakarating namin kami. Hey guys, pauwi na kami. Hindi namin nakapagsagada dahil nga sa lakas nga ng ulan. Pero noong oras na yun na ba yung ulan sa dinadaanan namin. Dito namin nagpunta sa may Panawe Rice Terraces. Dati sa libro ko lang ito nakikita. Ngayon napuntahan ko na. Sobrang ganda at nakakamangha. Ito nga pala yung page ng Laugh Lab. Sobrang legit na. Ang mga kusabot siya online, si Miss Jean and ang mga kasama mo sa biyahe, si Mr. Jomar. Buska lang, 2 days and 1 night, side trip, Sagada, Banawe, or Baguio. 3,500 yung sa amin kasi 15 bucks kami. Ito nga pala yung mga inclusion ng binayad mo 3,500. Buska lang to Maynila, driving news, or on board, guide fee in Buska lang, registration and environmental fee in Buska lang. 1 night accommodation in Buska lang, pakalaki mo inag-homestayan namin, ang dami ng kwarto, and then napakalamig ba at napakasariwa ng hangin. 3 years in Buskalan, so from day 1 kasama sa binayaran mo yung lunch, yung dinner, and then yung breakfast. Siya pa pala, relax, sarap magluto ni Sir Jomar. Pati na ang mga kasama niya. Unlimited Buskalan rice, unlimited Buskalan coffee, napakasarap ng Buskalan coffee, and yung tattoo appointment. Shoutout na pala sa driver namin na si Sir Gerald, napakahusay at napakatibay niya magmaneho. Sa loob ng 14 hours, papunta at pabalik, wala ho siyang kapalitan, tangi siya lamang, napakahusay mo. Yes naman, Sir Gerald, saludo. And syempre, thank you sa Noflab, lahat kami first time so hindi nasayang ang lahat ng aming pinagkagastusyan. Syempre, kung mga ganitong bagay, pinag-iipunan pa yan. Sobrang solid ng aming first time sa Buskalan. Kaya kayo guys, honest feedback lang to. Napaka-legit ng Noflab.